Matagal-tagal din silang hindi nagparamdam mga bayarin o bills natin sa kuryente. Pero haya na naman sila, kaya naman ang mga netizen, kanya-kanya ngayong kuryente serye. Maganda at may spark ang relasyon dati ng magkapitbahay na sina Nanay Flor at Nanay Henny. Maganda ho ang pakita ho sa amin. Pag po ako umuwi, pag kami nagkikita, kakausap kami. Ang turing ko siya ay higit pa sa tunay na kapatid. Pero ngayon, tila ito'y nakuryente. Sabi niya sa akin, lumipat na kayo, mahanap na kayo ng lilipatan nyo. Umalis na kayo dito. Talagang yun ang sinabi ko sa kanya, walang labis, walang kulang. Ang punot dulo ng kanilang away, hindi nabayarang kuryente. Sabi niya sa akin, pagbigay daw po ako kahit kalate. Eh paano po ang gagawin ko kung talaga ako'y walang ibibigay? Pagnanakawin niya ako? Hindi pwedeng utangin sa Meralco ang bayad natin. Hindi natin pwedeng sabihin, tayo'y walang hanap buhay. Puro kahihiyan ang ginawa niya sa amin. Parang minalait ko ang pagkatao namin mag-asawa sa halagang 700. Uy, yung hiya sa tao. May brown out man o wala. Umalis na ako kami. At ang sabi, umalis na kayo. Iba ang pinalayan ng court. Iba na yung Tuluyan na nga ba silang magsosulian ng kandila? Sa linggong ito, marami sa atin halos himatayin sa pagbabalik ni Judith. Guys, dumating na si Judith. As in, due date ng mga bayarin. Kasama na riyan ang bill ng kuryente o Meralco. Kayo na magkakaalaman kung magkano ang ating kuryente. Lord, bahala na po kayo. Mercy. Yan ang partner kasi. Kaya ang bill natin ng March is... Hulaan mo na eh. 5? Hindi. Higher! Higher 8? Higher. Then? Higher. 11,261. Okay na yan kaysa naman sa 34. Kaya naman ang comeback niya, pa-suspense. Yung hong March at April consumption na hindi na-reflect nung actual meter reading dahil estimated po yung ginamit ay pumasok doon sa Mayo. Meron pong kautusan sa atin ng Energy Regulatory Commission na hatiin to sa 4 na hulog. At karamihan ho dyan ay sisingilin po sa Hunyo. Parang na-electric shock din si Des nung nakita ang electric bill nila nitong Abril na umabot lang naman ng 89,000 pesos. I repeat, 89,000 pesos! Yung last po kasi na bill na inabot po, nasa 250 pesos lang po. Lalong imposible raw na kumonsumo sila ng ganito kalaki. Wala naman pong gumagamit ng aircon. Electric fan lang naman po ang karaniwang ginagamit. Pati mga kapitbahay ni Des, doble hanggang triple rin daw ang itinaas ng kanilang kuryente bago pa magmistulang kable ng kuryente na nagkakandabuhol-buhol ang mga kwentong ito. Hiningi namin ang panig ng Pangasinan 1 Electric Cooperative o Panelco 1 para magbigay liwanag sa kaguluhang ito. Ang nakita namin, yung average pala, nung buwan ng Pebrero, nagkaroon siya ng error sa reading. Talagang mali kami. Kaya naman itong Biyernes, pumunta ang Panelco 1 kina Des para iabot ang bago nilang electric bill. Kung ano po yung dapat yung bayaran, yun lang po yung babayaran po ninyo. Apo, sir. Teka, magkano ba ang totoong bill ni Des? 190 na lang babayaran. 890. Balik tayo sa kwento ng magkapitbahay na sina Nanay Flor at Nanay Henny na dati BFF, ngayon mortal na magkaaway. Naghahati raw kasi sila sa buwan ng bayad ng kanilang kuryente. Si Nanay Flor kasi inuupahan ng maliit na bahay na pagmamay-ari ni Nanay Henny. Pero ang matiwasay nga nilang dating pagkakaibigan, kamakailan lang, parang transformer na sumabog. Ang dahilan, kuryenteng hindi nabayaran. Wala po kaming utang sa bahay. Ngayon, ang amin ho lang babayaran yung isang buwan na kuryente. Ang isang buwan ho lang namin sa kuryente, 700. Dumating na yung ayuda natin sa kuryente. Tulungan mo ako. Abay, nagtatumadyak ko siya, Mami, wala ko ibabayad. Ganyan yung kuno sinasabi niya sa akin. Sabi ko, hindi naman kailangan mo ako i-anuhan eh. Tulungan mo lang ako kung magkano itutulong mo. Pero dahil sa lockdown, si Nanay Flor natigil sa pagtitinda ng kandila sa simbahan.
nangungupahan. Ang aking pong asawa ay may sakit. Wala po akong babayad. At kita niyo naman kao kami ay talaga namang walang hanap buhay. Amutang na po ako sa mga anak ko, sa kapatid ko, ay pare-pares lang kami ng hanap buhay kaya wala rin nung natihiran sa akin. Hindi pwedeng utangin sa Meralco ang bayad natin. Hindi natin pwedeng sabihin tayo'y walang hanap buhay. Siya na muna ako ang magbayad. Gawa na nakakuha naman siya ng ayuda 6.5. Naturingan ako'y senior. Hindi po kami nakakuha mag-asawa. Gawa po ng wala po ng kaming ID. Hindi ko naman siya tatakasan. Babayaran ko siya pag okay nagkapera. Ay ayaw po niyang pumayag. Ngayon, nagalit po siya. Kaya saan sabi niya sa akin, himarap na kayo ng lilipatan niyo. Umalis na kayo dito. Nakikusap naman ako sa kanya. Hindi mapakiusapan. Pumunta po ako sa mga anak ko. Yung pong jeep nila ang sinakyan. Lahat ng aming gamit, pinahakot ko po. Osa siyang umalis. Eh pagbalik niya naghahakot na sila. Yung pala si Rina nakabalot ng lahat. Kaya habag na habag sa sarili ko, na para bang minaliit ang pagkatao ko. Pag naalala ko nga po, hanggang ngayon po ako umiiyak eh. Wala po siyang awa. Kasabay ng umiiral na lockdown, ipinag-utos ng DTI o ng Department of Trade and Industry na pansamantalang suspindihin ang paniningil ng renta o anumang bayarin sa mga nangungupahan. Kaya iginigiit ni Nanay Flor, mali ang ginawang paniningil sa kanya ni Nanay Henny. Tutuloy na po yung abla. Kung ano man ang kanilang gustong kaso, haharap ako. Ang sigalot ng magkapitbahay nakarating na sa pamunuan ng Barangay Bigaa. Kaya pinagharap sila. Lumalabas dito na pinalayas. Pero hindi ko siya pinalayas. Iba ang pinalayas ng korador. Iba na yung katapusan. Isa-isa lang tayo, ha? Katapusan ng May, sabi ko humanap na siya ng lipatan. Pero as 7 pa lang, nagpunot na sila sa loob ng bahay. Hindi namin alam na sila'y nagpicture sa loob ng bahay. Sabihin niya, hindi nangyari. Ba't kayo umalis? Hindi mo nangyari yung palugit na yun. Pinipilit ako na kahit sulit sa kuryente, paano ang gagawin ko? Sabi pa ho niya, ora mismo, kapitan. Kaya kong harapan. Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Oy, huwag ka lang maglupit. Ayan dito! Wala. Ano po ba yung sinasabi niyo kung pinalayas? Ano ba sabi mo? Hindi yung nangyari na yung May, ura-ura daw, umalis na kayo. Kasi laging pinipilit ka akin, tulungan mo ako sa kuryente. Isang beses ito. Ay, hindi! Ano po? Ano ba sabi sa inyo? Hanggang Mayo po? Hindi yung nangyari nga ho yung Mayo. Hindi na nangyari yung Mayo. At pinalis na rin mo. Umalis na po kayo. Pinalis na ho kami. At nasabi, umalis na kayo. Kaya yung anak ko, ura-ura na. Eh di, kesa kami pupunta. Sa pangyayari pong ito na ginagawa nila sa akin, ako na mag-shoulder ng mahigit na 2 buwang kuryente, may dasatin pa tayo din. Gusto namin mapagkasundo. Kasi, sabi nga ni Kastel Social, ay 3 taon na kayo nagsama. Kayo ay hinaharap lang namin, baka sakaling Mapag-ayos. So ngayon, talagang hindi tayo mag-aayos, hindi kami pwede magbigay ng CTFA. Pagtus, pwede nyo na dalhin sa taas ang gusto kayo. Pinalis na ho kami. Iba ang pinalayas ng korador. Iba na yung katapusan. Isa-isa lang tayo, ha? Masinsinang pag-usapan ang mga hindi pagkakaunawaan, kumalma, magpalamig at huwag itong hayaang mag-overheat. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.